Lolo, ano bang naisaisip nyo? Tumabi kayo dyan! Patayin mo ang makina! Patayin mo! Okay lang ba kayo, Lolo? Wala namang nagmamahal sa akin dahil ba wala na akong pakinabang? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Maraming nagmamahal sa inyo. Tara, tumayo kayo dyan. Tara, pag-usapan natin ito, magkape muna tayo. Good morning, sir. Welcome to Raisins Cafe. Pagbilan ako ng cappuccino tsaka isang carrot cake. Ikaw, Tay, ano gusto mo? Kung ano lang yung mura, yun lang bigay mo sa akin. Ang baho nung matandang lalaki. Nagreklamo yung ibang customer. Naamoy ko nga. Palabasin natin, baka mawala lahat ng customer natin. Dinig na dinig ko ang bulungan nyo. Malamang dinig na dinig din ng tao na pinag-uusapan nyo. Hindi na kayo nahiya. Hindi nyo naman alam ang pinagdaanan nito. Anak, hayaan mo na. Ngayon, nakikita mo na ang dahilan kung bakit gusto kong magpasagasa na lang sa tren. Dahil maraming mapanghusga dito. Sir, pasensya na po, ako'y sumusunod lamang. Kapag hindi ko po pinaalis ang kasama nyo, maaari po akong matanggal sa trabaho o kaya ay mapagalitan ng aking amo. Ganyan bang sabi ng may-ari ng coffee shop na to? Ang husgahan ng bawat tao base sa kasuutan? Daig nyo pang nagtaboy ng hayop? Sir, nagsasabi lang po kami ng totoo para rin po siya maging aware sa sarili niya. Malay nyo, kahit masakit sa pandinig, maliwanagan siya na may mali pala sa kanya. Miss, alam ko ang taong nag-aalala sa nagpapasikat. Pwede mo yan sabihin ng palihim sa kanya. Pwede mo kausapin na kayong dalawa, pero yung ginawa nyo, nadinig ng lahat ng nandito. Hinusgahan mo ang taong ito base sa kanyang amoy, base sa kanyang kasuotan. Hindi nyo ba alam na napakabigat ng kanyang pinagdaanan? Alam nyo ba kung saan ko siya nakita? Sa gitna ng release ng tren, gustong magpasagasa dahil may mga taong katulad nyo na mapanghusga. Umalis na tayo dito. Maganda lang tingnan ng lugar na to pero salbahe ang mga tao. Sa karinderya, sa gilid ng kalsada na lang tayo kumain. Magiging magulang din kayo. At ang hiling ko, sana wag niyong maranasan yung ganito. Paalam. Ano tay? Nabusog ba kayo? Sulit ang pera natin dito, no? Oo nga, grabe. Busog na busog ako. Salamat sa iyo, iho. Tara, tumayo na tayo. Puntahan na natin yung sinasabi mong mga anak mo. Tara! Ayun na yata siya. Halos isang oras tayong naghintay. Ngayon palang dadating. Hi, Tay. Kamusta po? Anak, pwede ba akong tumira dyan sa bahay mo? Pinalayas na kasi ako doon. Hindi sa atin yung lupa. Kinuha na ng may-ari yung lupa. Tay, pasensya na kayo. Nandito yung pamilya ng asawa ko. Nandito yung tatay at nanay niya. Ayaw din nila na may kasamang ibang tao dito. Tanungin mo sila, kuya. Baka pwede po ma'am kahit sandali lang. Mga ilang linggo lang o buwan. Gagawan ko pong ng paraan para maihanap siya ng bagong tirahan niya. Sino ka ba? Ikaw ba makikisama sa pamilya ng asawa ko kapag pinatira ko ang tatay ko dito? Mabuti pa, huwag kang makialam dito. Kaya ako nandito para ayusin ang kanyang buhay dahil napakabait ng iyong itay. Pero hindi ko naisip na gagawin niya sa kanya ito. O sige, aalis na kami. Mag-iingat ka palagi dyan. Kamusta mo ako sa mga apo ko, ha? Sana minsan maisip nyo rin ako. Dapat kasi nagtira din ako para sa sarili ko dati. Hindi puro kayo ang inisip ko. Sige na, mag-iingat kayo. At uli-uli, mister, huwag kang mamakialam sa mga problema ng ibang tao. Paalam, anak. Okay lang yan, tay. Ganyan talaga buhay. Bukas, yung anak mo na lalaki, pupuntahan natin.